Welcome po sa ating YouTube channel. Nandito po kayo sa Boss Aldrin TV. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, please like, share, and subscribe para updated ka sa mga bago nating videos. Salamat po. Ang ating pag-uusapan ngayon, exciting kasi mukhang maganda-ganda ang laban nitong senatorial race. Isipin nyo ang kulay, pula, berde, diba? At papasok na uli ang kulay pink. Wow! Ang galing, no? Yan. Sa Kongreso pala, ang natitira na lang si 5 miyembro na lang ng PDP laban, si Senator Bongo, Bato de la Rosa, si Robin Padilla, tapos si Eric Martinez ng Valenzuela City, at si Peter Gonzaga ng Davao de Oro. Yan. Sila na lang pala ang natitira sa PDP laban. Kaya, itong election na ito, mukhang maraming papasok, maraming bago, at maraming, at si Chel Joc pala, ito ay tatakbo sa sa Akbayan, nominees pala siya. Hindi pala siya, siyang nominado para sa sa Akbayan. Power duo in the house pala si Leila de Lima, ng Liberal Party, na tatakbo rin na first nominee ng mamamayang liberal. Tapos si Chel Joc naman ay first nominee ng Akbayan Citizen Action Party List. Hindi pala sila tatakbo sa Senado. Pala sila? Party list pala ang takbo nila. Talagang power duo ang kanilang tandem. Magaling to, maganda. Pero ang pinaka-exciting dito talaga, alam nyo kung yung pagpasok ng pink. Diba? Kasi ang ating gobyerno ngayon, si BBM, diba, kulay pula. So, sila ay kumpleto na yata sila. Pero may umalis na dalawa, si Senator Ping Lacson, kasi tatakbo daw siya ng independent, at ang kapatid ni BBM, ni Presidente, na si Super Ate Amy Marcos. Hindi natin alam kasi marami silang mga agenda at marami silang mga patong-patong sa balikat nila na hindi nila pwedeng basta-basta ibaba nila. Ang ating Pangulo naman wala namang problema sa kanya kung sumama ka sa kanya at align ka para sa pagtulong sa mga mayang Pilipino, sa gobyerno, doon ka talagang ipag-ano ka ng ating Pangulo, di ba? Sabi nga ni Toby Chanco, na patuloy na susuporta ang alyansa si Senator Amy para sa tagumpay ng legislative agenda ni Pangulong Bongbong Marcos para sa kaunlaran, walang maiiwan, at para sa magandang kinabukasan nating lahat. Siyempre naman, sasabihin naman yun ni Super Ate, di ba? Siyempre. Kapatid pa rin naman yun. Hindi naman yun basta umalis lang siya dahil may utang na loob siya sa ating Pangulo. Hindi, kapatid yun. Kahit na meron pa siyang, nangingibago pa rin yung pagiging kapatid niya. Dahil kahit na meron pa siyang mga pasan-pasan sa kanyang balikat, si Senator Amy, siyempre, mangingibago pa rin ng kanyang kapatid. Diba? Ang Makabayan Black pala, Kompleto na, ano ba ito sila? Mga party list na nominee ng Makabayan Black, meron na pala silang 4. Si ACT Teachers First Nominee, Antonio Tinio. Yan. Tapos sa Gabriela naman, si Sara Ilago, first nominee ng Gabriela. And then sa Kabataan First Nominee, Rene Co. At ang Bayan Muna first nominee, Nery Colmenares. Sila ang para sa Makabayan Black Party List nominee. Nasa sa inyo na po yan. Kung tama naman yung maganda naman ang hangarin, wala namang problema Kung makakatulong naman sa ating gobyerno, okay. Wala. Pero kung ibabagsak mo at hindi pa hihirapan mo lang ang gobyerno para sa mga mamamayan, wag nating iboto yung mga yan. Pero yung iba iboboto syempre yan. Hindi naman hindi naman. Pero syempre hindi naman pare-parehas ang isip ng mga tao. May iboboto pa rin at iboboto pa rin sa kanila. Syempre naman ang pink, 'di ba? Ang Kiko Bomb sa Senado, si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino. Yan ang maganda.
Kasi maganda ang mga labanan dyan. Halo-halo na sila sa Senado. Kaya abangan natin lahat yan, no? Kiko Bam, Vice President dati, si Madam Lenny, tatakbo pala ng mayor sa Naga City. Tapos si Shell Jokno nga, di ba, sa Akbayan Party List siya. Pero ang inaabangan talaga ng mga tao ngayon ay ang pagbabalik ng pink sa Senado at sa Kongreso. Mukhang maghalo na ang kulay sa loob ng Senado ngayon. Di ba? At marami talagang babalik na naman ang kakampink. Magbabalik sila. Siyempre, lalakas na naman ang Liberal Party niyan. Kasi unang-una yan, may nagsasabi nga na taob na daw ang mga Duterte. At magbabalik na ang kakampink sa Senado at sa gobyerno. Dahil ang mga Duterte daw iilan na lamang. Dahil nga doon sa kagagawa ni Vice President Sara Duterte na ang trust rating ni Sara Duterte ay hindi na siya favorable para maging Vice President at gusto nila na pababain na siya sa pwesto. At sa halalan ngayon na ito, excited nga mga tao sa pagbabalik ng kakamping, marami ang nagsasabi na bagsak na talaga ang mga Duterte. At abangan na lang natin yan itong susunod na halalan. Next year, itong kampanya, no? Maraming exciting na mangyayari itong pagpasok ng New Year, bagong taon sa ating gobyerno at sa ating excited ako, marami na naman lagayan to. Totoo yun. Wag niyong sabihin na hindi totoo yun. Totoo yun. Pero, nasa sa mga Pilipino na yan, nasa sa inyo na yan, kung kayo ay talagang nagpapalagay o hindi. No? Bahala na kayo. Siyempre, para manalo, yung iba talaga naglalagay. Totoo naman yun, aminin nyo. Diba? Aminin nyo talaga na totoo yun. Meron talaga nangyayaring ganun. Pero may iwasan natin yun kung talagang boboto natin yung mga tutulong sa ating mga mamamayang Pilipino. Okay? So, exciting po ang lahat. Exciting next year. So, bumoto po tayo ng tama para sa kinabukasan ng mga mamamayang Pilipino. Well, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel now, please subscribe, like, share, at para ma-update ka sa mga bago natin mga susunod na mga video, at please support my channel. Salamat po. At sa ating pong business, ang Brad's Air Conditioning po, meron po kaming business na air conditioning services, maintenance, and spare parts. Brad's Air Conditioning po. Message lang po kayo sa bawat at mabalikan po namin kayo. Salamat po. At ang ating pong merchandise, huwag po natin kalilimutan sa Facebook, hanapin po natin ang Sportyo. Meron po kaming shirts, bags, caps, at ito pong merch natin nakakatulong po sa ating pagbablog para lalo po itong magpatuloy, lumaki po ang ating channel. Salamat po. Hanapin po natin Sportyo po sa Facebook. Salamat po.